Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Dito kay Aling Princess. Itong si Aling Princess, meron siyang dito, forthwith, di ba? Dapat kasunod nun, executory, forthwith executory. Yari lamang hindi nyo alam ibig sabihin na si executory, dapat pinatato nyo kayo mga congressman dyan sa House of Ito, pakinggan natin, interview niya dito sa News One. Ay, teka lang, meron pala tayo itong dito. Yan ibang klase naman yan. Parang kilala ko tong nakablo na to eh. Ito ba si Attorney Zulaika? Yan na nga ba sinasabi natin? Palakpakan tayo. Sinong kasama niya? Si VP Sara. Yan, inintriga yan ng mainstream media. Kasi celebration, Thanksgiving ng Office of the Vice President nitong si VP Sara. Kayo naman, parang para namang kayo, di ba? Nagkapilang naman. Ang OOA nyo, sino ba kasama dito? Yun naman pala. Itong si Attorney Delgrat, itong si Attorney Torrio, no? Palakpakan natin, ha? Ang gumawa ng initiative na magsampa ng resolution diyan sa Korte Suprema. Attorney Torion, palakpakan natin. Attorney Delgra, kasama ho nila si VP Sara. Maraming salamat, palakpakan natin. Huwag kayo masyadong malisyoso, nagkapilang naman sila. Bakit gusto nyo malaman kung ano napagmitingan? Hindi pwede sa inyo yan, siyempre. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Aling Princess. Aling Princess. Ng taong bayan yung naganap na botohan sa Senado. But in a highly anticipated move, the Senate nga po has archived the articles of impeachment against Vice President tuloy natin. Game. And most senators said this was in respect of the Supreme Court ruling. What will be the next move of the House of Representatives now? Well, unang-una, hindi naman din talaga nakakagulat yung ginawa ng Senado kagabi. Although, syempre, nalulungkot pa rin kami dahil the House maintains its position that the Supreme Court decision on the Duterte impeachment case is not yet final. But right now, nirerespeto naman natin ang naging desisyon ng Senado. Aantayin po namin ang resolution, ang final disposition ng Supreme Court sa motion for reconsideration na hinain ng House of Representatives dahil clearly may mga facts na kailangan na mai-correct dun sa pinagbasihan ng desisyon ng Supreme Court. Kagabi nga din, nabanggit din ni Senator Risa Hontiveros, yung statement din mismo ng ABS-CBN, the report which the Supreme Court relied on the factual timeline of the actions purportedly of the House of Representatives that is not consistent with the official records of the House, kung saan sinabi na na-bar nga daw ang fourth impeachment complaint do sa 1-year ban in initiating the impeachment complaint. So we are hoping, while we respect the Supreme Court, nabanggit din kagabi dun sa Senate deliberation na it is not impossible, improbable but not impossible for the Supreme Court, while the decision was unanimously. Alam nyo ang problema sa inyo. Yung tipong alam nyo na unanimous nga
'Di ba? Pinaliwanag siguro yung ba dito galing na kay Sir Banat Baino. Yung explanation niya, yung sinasabi nilang mga desisyon ng Korte Suprema na noong nagsampa ng MR sa korte yung mga yung mga concerned parties biglang nabaliktad ang desisyon. Ang tanong nga nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung bang mga desisyon na yon kagaya nitong kay Vice President Sara Duterte, merong issue ng constitution. Nasunod ba ang napakahalagang mga alituntunin dito sa partikular na na proseso ng pagpapatalsik ng isang impeachable officer? Wala naman hong ganon. Mga putyo-putyong mga lang, mga ruling, di ba? Hindi, I mean, malayo kung ihalin tulad natin dito sa isa na to. Yun, mga lang yun eh. Kumbaga ito, high level ito kasi Vice President pinag-uusapan ho natin dito. Hindi naman siya inaano natin yung mga kaso na yun, pero ang atin dito, unanimous. 13 maestrado talagang inano nila na nakitaan ng kakulangan o pagkakamali ang House of Representatives diyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Relax lang kayo, malapit na rin naman yung February, kayo naman, hintayin nyo na lang. Decided on could reverse itself. But Attorney Princess, I just want to go back a bit to what you mentioned about the clarification issued by ABS-CBN News in one of the articles cited by the Supreme Court. Does this have any effect to the kind of ruling that they have made? And is this something that the House would pursue as it appealed to reverse the ruling? Malaking bagay po ito dahil yung factual na detalye na pinanggalingan ng desisyon ng Supreme Court ay galing doon sa sinasabi nilang news report from ABS-CBN kung saan ang sabi daw hindi dumaan sa plenary vote ang pag-transmit ng articles of impeachment sa Senado, where in fact unang-una the records of the House clearly shows that the transmittal was by plenary action. And number two, ABS-CBN itself said already that that was not part of the report. Their report did not state that the transmittal of the articles of impeachment was not done through the plenary. So clearly erroneous facts yung naging pinagbasihan na. Teka lang, anong erroneous facts pa sinasabi nitong alin na to? Okay na, sige na, okay na. Yung sinabi ni Risa, okay na, wala problema. Inisa-isa ni Senator Rodante Marcoleta yung sequence of event, ika nga, di ba? Doon sa kanyang privilege speech, mula doong unang impeachment complaint na tinanggap nitong si Secretary General Reginald Velasco hanggang doon sa ika-4. Pati oras, pati yung ika nga 10 session days talagang inisa-isa nitong si Senator Rodante Marcoleta. Wala na ho yan. Tapos na ho tayo sa usapan na yan. Simple lang. Magsasampa ba kayo sa February 2026 o hindi na? Para hindi na kami umasa kasi kami mga taga-suporta ni BP, umaasa kami na ika nga makita namin ulit yung mga kaangasan nyo dyan sa House of Representatives. Sa bagay, no? Eto, ganito na lang ho mga kababayan. Isipin nyo na lang, di ba, halos isang taon, trinabaho nila itong si BP Sara dyan sa TWADCOM at Committee on Bad Government. Nung nakaraang taon, di ba, 2024. Ang dami nilang inubos na oras, resource person, kung sino-sino pinatawag, COA, sinermonan nila ito, kinontempt nila yan, di ba? Nagkasakit pa yung si Attorney Zulaika Lopez, di ba? Ang dami ho nilang ginawang kabalbalan. Anong gagawin nyo? Uulitin nyo na naman lahat ng kalokohan na yon? Ng Petrang Garapata? Matindi kayo kung ganon. Desisyon ng Supreme Court and malaking puntos po ito para ma-clarify ito sa Supreme Court para makita nila na tama po ang naging actions ng House of Representatives doon po sa pag-initiate ng impeachment. Ang Supreme Court decision na rin po nagsabi doon sa timeline ng pag-act ng House doon sa mga complaints na naihain ay tama naman. Ang sinasabi nila, the first 3 complaints were archived before the 4th impeachment complaint was
filed. That is not true. Only the fourth Legal luminary ba kamo? Yan ang legal luminary. impeachment complaint was initiated, and then thereafter saka lang na-archive yung first 3 impeachment complaints, and that fourth impeachment complaint was transmitted to the Senate via a plenary vote. Clear po yan sa records, and even dun sa news article that supposedly pinagbasihan ng Supreme Court, the ABS-CBN already clarified this. So yes, we believe that we have a strong argument for the Supreme Court to reverse its decision. But just to be clear, doon po sa appeal nyo, ma'am, hindi pa to kasamang clarification ng ABS-CBN. So are you eyeing to add a supplemental motion para po madagdag doon sa inyong appeal? I will still have to check with the House legal team, specifically to the Council of the House of Representatives, if there's still a need to make any manifestation before the court. But even naman dun sa pag-cite ng Supreme Court sa article or the report of ABS-CBN, they took judicial notice of it without it being submitted to the court. So we are hoping na makikita din po ito ng Supreme Court. Okay, I just want to go back a bit. Doon po sa naganap na botohan kahapon, 19 voting in favor of the archiving, 4 against, and 1 abstention. Is there a realistic chance to revive the complaint from the archives given itong nangyaring botohan po? Well, it's really up to the Senate, pero kagabi na pinapakinggan ko rin po yung deliberation ng Senado. If susundan natin yung naging reasoning nila na they are archiving it because they are respecting the decision of the Supreme Court, siguro naman pag nagkaroon ng reversal, they will be consistent in their respect sa decision ng Supreme Court and revive it. Ang nakakapagtaka lang, may pagkakaiba pala ang forthwith saka sa immediately executory. When the articles of impeachment was transmitted to the Senate, pumasok na kagad yung mandato ng Constitution sa Senado to try and decide forthwith. Nag-convene naman Nag-convene naman. Ano po problema yung nag-convene? Pinuntahan na ang kampo ni VP Sara. Gusto nyo pagka-convene, decision kagad. Ayaw nyo rin naman yun. They wanted to see Labo siguro nyo, no? yung word na immediately executory sa Constitution, but it is clear forthwith means immediately. So para po ang sinasabi rin ni Senate President Cheese Escudero is yung forthwith kapag convenient nga daw po ginagamit ng iba. Pero sila po ay nag-act according to what is legal. So parang nagkakaroon pa rin po ng issue on the term forthwith. But, I'm asking that some lawmakers were quick to question the speed at which the Senate archived the complaint. Attorney Princess, especially while a motion nga po for reconsideration remains pending. Pero on the other hand, you have Senate President Cheese Escudero criticizing the House for sitting on the first 3 complaints only to archive them and hurriedly approve the 4th complaint, which became the basis of the articles of impeachment. Magkapareho po ba yung nangyari? Is this a right comparison? Well, the decision of the Supreme Court kung saan nire-respeto din ng Senado na sinasabi nila ay nagsabi mismo na wala namang naging delay because the House acted according to the timeline provided for in the Constitution within the 10 session days. Hindi yan kinwestiyon ng Supreme Court sa kanilang desisyon. Ang kinwestiyon lang ng Supreme Court is yung sinasabi na barred ang 4th impeachment complaint because it was initiated purportedly after the first 3 complaints were archived, which is not correct. And you have former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio saying that with the Senate archiving the complaint, the Supreme Court now must rule on the merits of the motion for reconsideration rather than simply dismissing it. Kasi po sabi niya, kung ang ginawa ng Senate ay dismiss the impeachment, then the SC can outrightly say, we're dismissing it because it's already moot. Pero ngayon, dahil archiving yung ginawa, ay kailangan na pong mag-decide based on the merit. Is this a correct interpretation? Is this the direction that the House is also seeing based on what transpired?
Well, right now we're just looking forward for the Supreme Court to rule on the motion for reconsideration, na makikita nila that the House acted constitutionally. It was faithful to the provisions of the Supreme Court of the Constitution. It was faithful to the rules of the Madam, hindi para sa inyo, hindi para sa inyo kayo makakapagsabi na talagang ginampanan niyo ng tama at sumunod kayo diyan sa mga rules ng impeachment na yan. Ha? Hindi para sa inyo magsabi na ganito sinunod namin to, ganito ginawa namin. Yung mga records at base doon sa mga records na kung saan yun ang pinagbasihan ng desisyon ng Korte Suprema, hindi kayo sumunod at walang due process na nangyari, ika nga. Eto na, dito na tayo. Para dito kay Princess Abante, Princess, hawak ka sa ano mo hawak ka sa kinauupuan mo kasi itong si Congressman Toby Chanco, mabibigat yung mga bibitawan dito mabibigat ho talaga mga kababayan. Representative Toby Tiangco ng Navotas City. Ma'am Ali. Toby, magandang umaga. Welcome back to ASPN. Good morning, Kong Toby. Ayan na si Kong. Yes, good morning. Bakit medyo... Tanong kong, Speaker Toby! Hindi, kasi lahat ng tatayo ngayon sa mga kabalintunaan dyan sa House of Representatives, anin natin yan. Good sa atin yung mga yan. Pero yung mga congressman na pinagtatanggol yung mga kabalintunaan nangyayari sa House of Representatives, naku, di pwede yan, di pwede. Ika nga. Tuloy. Yan. Morning. Good morning, Kong Toby. Napatawag kami dahil tuwang-tuwa kami dito sa ulat na finally magkakaroon ng malawakang reforma sa pagbuo po ng national budget. Kinakasala po dyan sa mababang kapulungan, and I think the Senate is soon to follow. Balikan lang po natin yung nangyari kasi nung 2025 kung bakit. Repasuhin lang natin ng konti. By your own observations, na I think this is one of the reasons you gave kung bakit hindi nyo po sinuportahan yung liderato muli dito sa 20th Congress ni House Speaker Martin Romualdez. Para lang sa kaalaman ng ating taga-subaybay, in your own words, ano ba nangyari nung mga nakaraang mga pagbuo ng budget po natin, particular 2025, 2024, by your own experience? Okay, di ba doon tayo sa 2025 budget, di ba? It has been described by a lot as the most corrupt budget in Philippine history, di ba? Yes. Diyan na nga lumabas yung mga issues na tinanggalan ng pondo, yung PhilHealth, at yung iba pang mga ahensya na dapat hindi tanggalan ng pondo do. Hindi lang naman ako nagsabi niyan, talaga may problema tong budget na to. Kung hindi, pati executive branch, di ba? Sabi nga nila, hindi na nila nakilala yung budget pagbalik sa kanila. At ang isa sa pinaka malaking problema dito is kung titignan natin is yung mga flagship projects, no? Yung dapat malalaking proyekto ng gobyerno, yun ay tinanggalan ng pondo at inilagay sa unprogrammed appropriations para maisingit yung mga proyekto, di ba? Na tinatawag nating insertions, di ba po? So, dapat magka-reforma doon sa budget, no? So, dapat mapaliwanag muna natin sa ating mga kababayan, ano po ba yung proseso ng budget at ano po ba yung insertions, no? Ang budget po, ang nagpropose po niyan is yung executive branch of government sa ilalim po ng ating Pangulo. So, kung ano po yung budget, ipapasa po yan muna sa House of Representatives, no, yung proposed budget. So meron dyan, ito po ang dapat gastusin sa edukasyon, ito dapat gastusin sa lahat ng departamento ng gobyerno. Ngayon, hindi po pwedeng lakihan ng House of Representatives or ng Senado yung proposed budget. Ibig sabihin, simplihan natin, kung 100 piso lang yan, 100 piso lang yan, yung total na budget. Ang pwede lang gawin ng House of Representatives or ng Senado is yung mga items ilipat from one department to another department. For example, sasabihin, itong pondo sa, example lang to. Ito insider na to, kumbaga, ito yung mga nangyayari sa loob. Ika nga, pagka merong kalukuhan, kabalbalan dyan sa BICAM, ito na, yan na yung sinasabi. Yung proseso, yung mga rules, itong si Speaker Toby Chanco na nagsasabi sa atin. Example lang. Itong pondo sa agrikultura dapat nating taasan. Pero meron kang pagkukunan, hindi mo matataasan yung agrikultura
kung wala kang babawasang ibang departamento. Okay? So, ang nangyayari po dyan is, ang nangyayari doon sa 2025 budget, madaming binawas na mga priority projects ng gobyerno, yung mga flagship projects o foreign assisted projects, at inilagay kung saan mga proyekto. No? Hindi naman po lahat ng amyenda ay masama. Okay? Meron din naman mga kinakailangang amyenda dahil ma-realize throughout the budget process, sa dami ng nagtatanong na congressman, sa dami na nagbibigay ng inputs, may makikita doon na ay mas mabuting gastusin to dito. O may makikita doon na itong departmentong to, last year hindi naman nila nagastos yung pera. Bakit natin bibigyan ng ganyang kalaking pondo ulit this year? Correct. So ilipat natin doon sa nakakagastos ng pera. Bakit ba mahalaga yung paggastos ng pera? Dahil yung paggastos ng pera ng gobyerno, yan ang paraan kung paano binabalik sa taong bayan yung serbisyo. Correct. Pag hindi po nagastos ng isang departamento yung pondong nakalaan sa kanya, ibig sabihin hindi niya na ibabalik sa taong bayan bilang serbisyo yung buwis na binayaran ng tao. So, yun po ang dapat nating intindihin. No? Ngayon, ang nangyari po dito is, 2 beses po makakapagsingit. Kaya pagka budget deliberation, pagka underspending yung isang ahensya, nasasabol sila eh. Diba? Yung hindi nila na ma-maximize yung ibinibigay na pondo sa kanila, susunod na budget nun, kung magkano na lang yung nagastos nila, yun na lang ibibigay sa kanila. Napakahalaga ho pala nun. No? Ibang klase itong si Speaker Toby Chanco, talagang ini-educate tayo. Kumbaga, kumbaga lilalabas niya na yung mga galawan dyan sa House of Representatives. Ng amyenda. Okay? Isa doon sa small committee, sa Kongreso, sa House of Representatives na binubuo lamang ng 4 na tao na ang namumuno dyan is Chairman ng Committee on Appropriations na noon ay si Saldico, tapos Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader and Minority Leader. Yan yung unang pagkakataon na magsingit ng mga items doon sa budget. No? Kumbaga, yung majority floor leader, minority floor leader, at itong si APRO, pinagkaisahan tayo. Pinagkaisahan nila tayo dito sa 2025 budget. Hindi na naig ang will ng sambayanan na dapat lahat ng serbisyo na maibigay ng pondo na to, yun dapat ang mangyari. Kaso pinagkaisahan tayo ng mga mukhang bonjing. Ang pangalawang pagkakataon is yung BICAM. Yeah. Okay? Yan, Mangyayari po yung BICAM kapag pinasa po ng House of Representatives yung budget at pinasa po ng Senado yung budget at mayroong pagkakaiba doon sa kanilang pinasang version, mangyayari po yung BICAM. So noong una, nakatuon yung mga tao at yung mga komento at kahit yung mga proposal doon sa pagbubukas ng BICAM. Isa sa publiko po yung BICAM meeting. Ngunit ang hindi po nila nalalaman ay yung small committee ang nauuna na magsingit. Okay? At yan ay House of Representatives lang. Okay. Yung BICAM, hindi naman sa dinidepensa ko, at least merong BICAM report yun, di ba? May BICAM report yun. Yan, yung pinapakita nyo ngayon, yan yung BICAM report na pinirmahan ng lahat ng mga BICAM members. Okay? Ang problema doon sa small committee, hanggang ngayon, wala pa akong nakikita ng report ng small committee na yon. Ibig sabihin, ang mangyayari po sa amin, di ba, magdidebate kami, ang tagal, nagpupuyat yung mga congressman para tumulong, para mapaganda yung budget, tapos magkakaroon kami ng tinatawag na committee amendments. Ibig sabihin, pagkatapos pakinggan ng committee yung mga inputs After ng the budget hearings, kongresista, hindi, during the budget hearing magkakaroon ng period of committee amendments. Okay? Lahat ng batas ganyan. Lahat ng batas. Pagkatapos ng period of committee amendments, kasi yung committee amendments, yung committee chairman o yung sponsor ang magsasabi, ito po yung mga gusto kong amend. Ito yung mga mukhahi kong amyendahan. Pagkatapos ng period of committee amendments, magkakaroon po yan ng period of individual amendments. Ibig sabihin, yung individual lawmakers ay sasabihin, ganito po yung amyenda ko. Sa lahat ng batas yan, lahat ng batas. Ngayon, pagdating sa budget, ang gagawin po namin is, pagkatapos ng individual amendments, pag sinara po yung
period of individual amendments. Di nakatala po, naka-record po kung ano yung committee amendments, naka-record po yung individual amendments kung tinanggap ito o hindi. Tapos, tsaka pa lang namin aaprubahan on second reading. Okay. So kung ano yung inaprubahan namin on second reading, sa lahat ng ibang batas, hindi na po mababago yan. Yan na yon. So ipiprint na yan na yon. Ang problema po dito sa budget is committee amendments, hindi po namin gagawin yung individual amendments. Magpo-form po kami ng committee ng 4 na tao, yun yung tinatawag na small committee na sinabi ko kanina. Tapos sila ang papahintulutan na mag-amyenda. Tapos, hindi pa namin nakikita yung amyenda, aaprubahan na namin on second reading. So kung ano man yung inamyendahan, parang binigyan mo sila ng blanket authority. Kayo nang bahala kung ano yung gusto baguhin dito sa inaprubahan namin. May advance approval na po. So para kang pumirma ng blankong cheque na, ito yung cheque, pinirmahan na namin, kayo nang bahala maglagay kung anong halaga gusto nyo dyan. So yun ang sinasabi ko. No? At okay, bumalik tayo doon sa SONA, di ba? Doon sa SONA ng Pangulo, kaya nga unang-una ako, kahit tignan niyo records, unang-una akong tumayo ng standing ovation nung sinabi niyang mahiya kayo. Kasi kami yung sinasabihan niya noon. Di ba? Kasi kayo. Tama. Tapos, lumabas naman yung ibang mga miyembro ng House of Representatives, imbestigahan daw. Sino iimbestigahan natin? Tayo nga yung sinasabihan na mahiya kayo. Tsaka doon sa wording, di ba, meron siyang sinabing initiative. Meron siyang sinabing errata. Bago niya sinabi yung SOP tsaka kickback. Sino ba ang gumagawa ng initiative at errata? Kongreso yon. Yan ang simula ng speech niya. Pag huli doon sa patapos ng portion na yon, sabi niya, ibabalik ko sa inyo. So, he started with items na Kongreso lang ang makakagawa at sinabing ibabalik ko sa inyo. So, sino yung mahiya kayo? Kami yun, di ba? Tama. Yan ang speaker. Yan dapat ang speaker, hindi yung kung ano-ano sinasabi pagka nasa podium, di ba? Kung ano-ano mga binabanat Yan ang speaker. Diretsahan niya sasabihin na yan ang tayo ang binabanatan ng presidente. Ibabalik ko sa inyo, mahiya naman kayo. Sino? Yung mga kontraktor? Ibabalik sa mga kontraktor yung budget? So, ang sinasabi ko, kung talagang gusto namin malaman kung ano naging problema ng 2025 budget, ipalabas muna nila kay Congressman Saldico, who was the chairman of the Committee on Appropriations at the time, yung mga amyendang ginawa doon sa small committee noong 2025 budget, di ba? Kasi kung hindi nila ilalabas yan, wala, naglulukuhan na lang kami dyan sa investigasyon o reforma. So Kong Toby, is that the reason why you, together with Kong Albi and Kong Frasco, decided to be independent? You are not in favor. Kumbaga yung pamamalakad nung 19th Congress, hindi kayo natuwa, specifically because of the budget. Yes, especially with the... Kasi yung budget, yan ang paraan ng gobyerno na magbigay ng serbisyo sa tao. Di ba? Pag hindi ayos yung budget, hindi mo matutugunan yung mga pangunahing problema ng ating mga kababayan. Yung budget kasi nakatuon yan para i-address yung pangunahing problema, di ba? Hindi naman lahat ng problema ng ating bayan kayang resolbahan, di ba? So prioritization yan. Parang sinasabi ko nga, halimbawa, sa isang bahay, sa isang household, limited ang kita, siyempre iba-budget mo. Alin ba ang mas importante? Mas importante ba yung pag-aaral? Mas importante ba yung pagkain? Mas importante ba yung paayos mo yung sirambong? Di ba lahat yan importante? Pero depende sa pangangailangan doon sa panahon na yon. So, ang tanong ko ito, Kong, kanina sa himig ng sinabi mo, kasi itong binabasa natin, sana ang pag-uusapan natin yung malawakang reforma. Ibig sabihin, prospective, di ba? Alisin na yung small committee na yan. Pag-ayos ng budget calendar para mas malalim yung talakayan sa plenaryo. Pagbubukas ng bicameral conference committee sa publiko. Partisipasyon ng civil society bilang budget watchdogs and so on and so forth. Budget reform announced by Mika Swansing, chair ng Committee on Appropriations in the 20th Congress. But what you're saying is, etong nangyari ng 2025 budget, hindi natin dapat bitawan yan. Imbestigahan natin
itong ilabas. mga anomalya na pinaggagawa ng nasa Kongreso nung Yes, nakaraang Congress. For two reasons. For two reasons. Kasi 'di ba sabi ni presidente, 'di ba, iimbestigahan. Sumagot po yung Kongreso na iimbestigahan. So ano iimbestigahan mo? Hindi mo pwedeng iimbestigahan yung 2026 budget, 'di ba? Correct. Kasi hindi pa Siyempre, na- imbestigahan mo yung 2025 budget. Correct. Di ba? Sabi natin, gusto natin imbestigahan. Ano imbestigahan natin? Siyempre, yung nakaraan, di ba? Oo. Okay. Number one yan. Number two, pera ng taong bayan yan. Hindi naman po pwedeng palampasin na lang kung may pagkakamali. Yeah. And number three, lahat po ng departamento na dumadaan sa budget hearing, kasama po sa pagtatanong is papaano nyo ginastos yung pondong inilaan sa inyo. Magkano na nagagastos nyo? O, kasama yon. So kung kasama sa pagtanong yung magkano ang nagastos nyo, dapat kasama din sa pagtanong, sino ba ang naglagay ng pondo doon? Di ba kasi sinasabi, kickback, SOP. May makikickback ba o SOP kung hindi linagyan ng pera yung proyektong yun? Proyekto, yeah. Di ba? So makikita natin kung sino-sino yung sinasabing nagsabwatan para magkaroon ng kickback o ng SOP. Kung walang pondo, ano kikickbackin nun? Kahit gusto mag-kickback nun. Walang pondo. Pero Kong Toby, kasi si Kong Alvin, nakausap namin last week, sabi niya, siya, kumbaga parang naging biktima. He was mayor at that time. Sabi niya, nasa finish line na halos may 300 million po na pondo dapat para sa mga flood control projects sa Bacolod at saka sa mga pumping stations. Biglang nawala. So sabi nga ni Sa Ali, Baicam. sa Baicam, biglang nawala. So sabi namin, akala namin nadagdagan lang. So pero nangyayari rin pala, may mga nawawalang mga proyekto. Tatanggalan ka. Natatanggalan diba? ka. Totally. Kahit na for execution For execution. Nasa finish line na nga eh. Ikaw, Because Ali, Pat, di ba sabi ko, walang maidadagdag kung walang tatanggalan. Di ba hindi mo pwedeng palakihan yung budget eh. So, ang mangyayari niyan, pwedeng tatanggalin para ilipat sa ibang proyekto. Di ba? So, my question kaya is- ganun yung nangyari siguro kay Albi. At sana naman, it's also a political tool eh, di ba? Pag ayaw sa'yo, tanggalin yung Correct. budget mo. Correct. Di ba? Ginagawa nilang wine-weaponize nila yung budget dun sa mga hindi nila kaalyado para bumaliktad, para sundan yung naratibo nila dyan sa house, aakitin nila sa budget, di ba? O sige, punta kayo dito. Ganyan na ganyan yung nangyari sa budget ng nitong diyan sa impeachment ni VP Sara, di ba? Ganyan na ganyan yung mga kampay. Ganyan ho nila, sa budget ho nila, inareglo yung ibang mga congressman na pumirma. Ba't natin sa iba, maingay yan eh. Yeah. No, that's my Tutulan question tayo to niyan, you. Kini-question tayo, turuan natin ng leksyon yan. That's my Tanggalin question natin to yun. you nga, Kong Toby. But again ha, corruption is not only yung kumita doon sa proyektong ginawa. Isipin din natin yung corruption doon sa, katulad yung kay Albi. That is corruption. Ibig sabihin, kailangan yung proyekto, tinanggal mo yung proyekto at linipat mo sa ibang proyekto at nawalan ng proyektong kinakailangan yung mga mamamayan doon, hindi ba corruption rin yun? Ibig sabihin, for example, kailangan Deprive them of pagawa that. kasi dineprive mo sila, hindi mo sila binigyan ng serbisyong That's corruption. kailangan nila. Pero of course, sinasabi ko, hindi naman lahat mapagbibigyan. Kaya nga tinawag na budget yan, di ba? Kailangan pagkasyahin po natin. That's what I wanted to ask him. Kung siya naging ganun din sa iyo, yung budget mo rin ba nawala? Sa Navotas, kamusta? May nawalan ba kayo dyan? May nawala. Okay, hindi nawala yung sa akin. Ang sinasabi ko lang is, syempre, hindi naman porket hindi nawala yung sa akin, hindi na ako kikibo, di ba? Kasi ang importante dito, ang sigurado kong nawala, di ba ang dami nagtatanong, bakit walang malaking proyektong nagagawa si BBM?
'Di ba? Kasi kinukuha nga yung pondo. Okay, ito ko ang tanong Di ba ko, yung flagship projects niya nalalagay sa unprogrammed appropriation? Oo. Na ano pa yon, utang na dapat, like let's say, kung kunwari international, foreign assisted Foreign. project, umutang tayo, binabayaran natin, pero we hindi cannot come tuloy. out with the counterpart ng pamahalaan. Na binanggit na yan, nasisira Oo. ang imahe ng Pilipinas Pilipinas. dahil dyan. Ngayon, Yes, itong tanong correct. ko, kung 3 dekada na akong broadcaster na ang talagang sistema dyan sa sa Kongreso, dapat malapit ka sa kusina, na nakasahod ka, doon ang kamay mo para mabigyan yung distrito mo, para mahalal ka ulit. Kasi kailangan wala kang Totoo proyekto yan. para sa distrito mo, ay hindi ka talagang iboboto dahil hindi nakikita ng mga constituents mo na mayroong bagong tulay, may bagong naayos yung kalsada. Kalsada. So nakasahod lang yung sistema na kailangan malapit ka sa liderato, na nakasahod ang kamay mo. Nabuti si Kong Albi, mayaman Mayaman din si Kong Toby. Mayaman ka ba? Mayaman yan. Super. Kung Toby! Mayaman ka pala, ha? Ay, hindi ko. Speaker Toby! Speaker Toby Chanco, mayaman ka pala, ha? Oh, kung mayaman ka, yung mga congressman dyan, ayusin mo na para, di ba? Hindi si PH, hindi kay PH, hindi tayo dyan. Kung mayaman ka, good for you. Pero sinasabi ko dito, palitan mo na. Mayaman ka naman pala di ba? Mayaman sa pagmamahal, mayaman sa Ayan, ako, daming mga barko ng... Ang tanong ko, how are you going to change the system? Grabe, Lalo pa, hindi natin barko pala nababanggit. yung 2025, Hindi ho pala hindi Rolex tsaka Patek Philip, barko pinag-uusap. election year. So, Ay, naku, mabanggit Toby. din natin yung mga pumirma sa Pero gusto ko yung blind itong si Kong Toby. impeachment complaint Ahoy. nang hindi nababasa pala yung kabuuan ng impeachment Nako. complaint na talagang yun Nako, ang ito na. binabanggit ni Senador Margoleta kahapon. Na ang binigay Nako. lang daw sa kanila yung mga signature pages without having read the impeachment complaints. Siya nga, dahil because of who he is, hindi siya binigyan ng kopya. How can you even sign? Ano yung kapalit ng pirma Tanggalin ko mo? na si legal luminary. Diba na yung sistema na kailangan malapit ka sa kusina, yung sa liderato, yung parang yung parang Beholden parate. Yung beholden ka, sunod ka dun sa gusto ng liderato ng kama para ikaw ay maambunan ang distrito mo para mahalal ka ulit. There's really something wrong with the system, Kong. Paano babaguhin yun? Hindi, okay. Totoo yung sinabi mo, no? It's a reality. Kaya yung ginagawa namin ni Kong Albi, ni Kong Duke, may risk ko to sa parte namin, di ba po? May risk ko to dahil tama yung sinabi mo, Ali, na talagang hahanapan. Okay, sabi ng iba, mambabatas kayo bakit kayo humihingi ng proyekto, di ba? Batas po yung ginagawang, yung budget, batas po yan. Tsaka ang sabi ko, okay, baliktarin natin yung sitwasyon. Kung kami ba hindi kami humingi ng pondo sa national government para sa pangangailangan ng aming constituents, mas mabuti ba kaming congressman? Siyempre hindi, di ba? Kasi hindi naman lahat kayang gawin ng lokal na pamahalaan. Kaya ang gagawin ng congressman dyan, kung ano yung hindi kayang gawin ng local government na malalaking proyekto o kahit maliliit na over-budget na sa local government. In the previous year, hindi the same year, may lag yan na 1 taon. Kasi mas late gumagawa ng budget ang local government. Kunyari, ako, nakita kong hindi na ilagay ng local government sa 2025 budget. Hindi ko naman malalagay yan sa 2025 budget. Sa 2026 budget pa yan malalagay. So, meron ng delay ng 1 year. Okay? So, ganyan talaga. Siyempre, kung mas mabait ka, mas malakas ka doon sa speaker. Sa decision liderato maker. ng House, mas malapit ka sa speaker. kusina, mas madami kang proyekto. Makikita mo naman yan pag tinignan mo yung GAA, yung mga malalapit, at saka yung mga tinatawag na, paano ba natin? Mag-isip ako ng... Ito ang tanong ko sa iyo, Kong Toby. Ito ang Mga tanong aso. ko. Teka, patapos nyo lang, no? So, ibig sabihin, yun yung problema, di ba? Kaya may risk ko to, may risk ko. Kasi, kung magalit sa amin, hindi
hindi tanggalin yung pondo. No? Number one po yan. Pero ang mas malaki, yung sinasabi mo kasi Ali is infrastructure eh. Diba? Ang mas masakit sa isang congressman is yung sinasabi ko, natanggalin yung social services. At pangunahin doon is yung Medical, mga MAIP, yung Oo, medical, medical. Assistance for Indigent Patients. Okay? Yeah. Oo. Kasama na rin dyan, of course, yung TUPAD, yung AICS. Yan, mahirap yan. CHED scholarship. TESDA scholarship. Pag tinanggal yung mga yan sa'yo, Mas malaki. nasasaktan yung mga constituents Oo, mo, direct diba? beneficiary Ibig kasi sabihin, sila. kanino ba pupunta yung mga tao pag hindi nila mabayaran yung hospital bill? Isa lang yan, sa mayor o sa congressman. Oo. O tapos tinanggalan ka ng MAIP, Ng MAIP. ng guarantee letter. Paano gagawin mo? At yan, ang problema dyan, unconstitutional yung pag-control dyan ng speaker. Kasi, Yeah. di ba, ang sabi nung iba, nung malalapit sa kanya, nung kanyang mga defender, o nung defender. kanyang mga barking dog, o barking dog na Barking dog. dalawa. Kung to, speaker ha, ikaw bumabanat ka ha. O, base sa mga barking dog, sino yung mga yan? Chua, Adyong, Suarez, o yung mga yan, o, barking dog. Dave. Ang Congress, meron siyang dalawang barking dog dyan na malapit sa kanya. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Sino? Si Suarez at saka itong si Gonzales, si Delipe, sino? Pangalanan mo! Yung dalawang bulong brigade niya, Bulong isa na lang natira ngayon eh. Pero nung nakaraang Congress, dalawa yung bulong brigade niya dyan. Oo. Diba? So, ito ko. Sabi nila, it's only an endorsement. No, it is not an endorsement. Because the speaker has the authority na sabihin sa department, huwag mo i-release ito. Kasi naka-lodge yun, naka-reserve ba yung pondong yun sa Congress. Isang prueba, di ba sabi ni Mayor Magalong, pag sumama ka sa bagong Pilipinas Servicio Fair, meron kang 777, di ba po? Ibig sabihin, Binunyag ni Mayor Magalong. pero hindi pera yun. Liliwanagin ko, hindi pera yung natatanggap. Hindi ka. It's hindi allocation, pera. Malinaw, pondo for ha? your constituents, for MAIP, UPAD, o at saka AIC yata. Basta social services yun. Yeah. Okay? So, the fact na pwedeng pigilin ng speaker ang pagbigay, o pwede siya magdesisyon kung sino bibigyan, bawal yun. Under the ruling of the Supreme Court doon sa PDAF na sinabing unconstitutional PDAF, there should be no post-budget intervention. Ibig sabihin, pag tapos na yung budget, nasa executive branch na yan, hindi na pwedeng pakialaman ng Mababatas. ng legislative branch. So, yan, bawal yan. So, dapat ihinto na nila yung bagay na yan. At yan ang yung sinasabi mo, kaya niya hawak, kaya everyone has to Kowtow to Down him. to him. Yeah. That's my question now. Kung Toby, we don't have much time. You are a distant relative of the speaker. Your wife being the first cousin of the speaker. And yet, We related by ano pala? yes, they are By related. marriage. So, yet, Kong Toby, why are you not in his kumbaga graces? Hindi ba, bakit humantong sa ganito na, there's so much infighting? Senator Amy also dropped a bombshell yesterday, di ba? She called him dambuhalang, sanggol. or Bonjing ba? something. Bonjing, mga Bonjing. ganon. Tapos ito, Because Pat P, kilala mo naman ako, di ba? I'm a very loyal person, di ba? But I will speak out my mind when I think it is not the right thing to do. So sa tingin ko doon sila nagka-problema. Di ba yung mga sinamahan ko, never ko iniwan yan. Si Erap, natanggal sa office, 2001. Until 2010, hindi naman ako sumama kay GMA, di ba? So, pero si Erap, I can tell him anything pag sa tingin kong hindi ayos, he accepts it, di ba? Kahit nung kay Binay noon, bakit kami ba nagtagal magsama ni Jojo Binay. Vice President Binay? Because they respect, di ba? Dito, pag tumututol ako, mukhang ayaw nila. Gusto nila, okay. Alam mo, hindi natin napag-usapan ng budget reform. Oo nga. Ano pa lang Kailangan ito? bumalik. Yung mismong paksa, hindi na